Sa ngayon po, ano ho ang actual na sitwasyon doon po sa Israel kung saan nga po meron pong namatay ng manggagawang Pilipina at ano po ang ginagawa ng pamahalaan doon to protect our workers, ma'am? Manong Ted, ongoing pa rin. Of course, ongoing yung missile attack. At sa ngayon po, in coordination at lagi po tayong in communication with the Filipino communities po doon. So, nagkakaroon din po ng kumpirmasyon kung meron po tayong naapektuhang mga kababayan. Ano po ito, we're operating under a one-country team approach. Ang ating embahada, si Ambassador Eileen po, ay nasa lead po nito at katuwang po ang Department of Migrant Workers at ang OWA. So ongoing po ito lahat. Nakakatanggap na po kami, Manong Ted, ng mga request for repatriation. Pero dahil po ongoing pa yung atake, sinasabi namin na babalikan namin sila for the arrangements dun sa eventual nilang repatriation pabalik sa ating bansa. Opo. Ma'am, if you recall, di ho ba, no, nung nagkaroon din po ng problema dito po sa Israel, and of course, no, yung kanilang bakbakan din po with Lebanon, itong mga grupo din po ng Hamas, nagkaroon na po dati yan ng mga request for repatriation, pero kinalaunan po, marami nang umatras. Ano ho? Dito po sa pagkakataong ito, gaano ba karami itong mga Pilipino po na nagpahatid na po sa inyo ng mensahe? Sa ngayon po, sabihin ko po medyo mababa pa yung numero. Tama po kayo, nung Hunyo po, last year, sa umpisa medyo madami po no yung nag-express ng intention to repatriate. Pero isa-isa ho namin yan, iniisa-isa namin kausapin. Yung iba nga po, meron na kami mga ticket arrangement, meron na akong na-issue na ticket, pero umaatras po sila. Certain, lalo na pag umaayos na yung sitwasyon. So, nakahanda na rin po yung dedicated teams natin para po i-handle yan at makausap yung ating mga kababayan. Sa ngayon po, base yung sa count namin before mga midnight today ay kanina, wala pa pong mga, I would say wala pa po sa 20 yung talaga po nag-express ng intention na bumalik. Opo. Well, kung repatriation nga po sa mga panahong ito, mukhang that's impossible kasi nga yung airspace po ng Middle East sarado, di po ba? Ano po, ma'am? No? Tama po yan, no? Actually, at meron nga pong major airport, no, yung Dubai International Airport, ang nag-anunsyo, may abiso sila ng indefinite muna pong suspension or closure ng kanilang operations. Malaki pong dagok yan na Manong Ted, kasi na-experience natin ngayon sa iba nating mga post, no, yung mga covered yung ibang mga airports katulad ng Hong Kong International, Manong Ted. Ongoing yung ating pagtulong sa ating mga kababayang na stranded na dapat papuntang Dubai na makabalik ng Pilipinas, at sa awa ng Diyos, pabalik na rin po sila. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!